Ayan, may sabaw-sabaw, oh. Dapat ganito ang sabaw. Kompleto lahat. May gulay, mainit, may sili pa, fresh. Kaya gagaling agad ang may sakit. Ayan, di ba, Bopil? Ganyan, ganyan. O, Doc Lab, gayahin mo to. Ang sabaw, baw. Ang sabaw na nakakapawi ng sakit o karamdaman ng isang tao. Kapag ito ay hinigop mo na mainit-init pa, na talaga namang sinasamyu mo, yung init ng sabaw, yung bango ng pagkakatimpla, dun pa lang, gagaling ka na. Yan ang sabaw ni Bopil. Nila Doc Lab pala, no? Doc Lab. Hindi pala si Bopil. Kasi napanood ko kanina si Bopil, mukhang magkakasakit dahil na high blood yata. Kaya dapat, mauna mo nang uminom ng sabaw itong si Baby Bopil. Pero tingin ko nakainom na siya ng sabaw sapagkat para maalis yung kanyang hangover. At napanood ko din naman ang kanyang vlog, yung kila Sangkay, kila Bopil, na mayroon naman silang punto. Ako naman ang magtatanong ngayon. Ako naman ang magko-content. Sayang naman kasi yung sabaw. Ang totoo niyan, gusto kong magtanong. Kasi hindi ko naman kilala na personal, no, yung asawa ni Doc Lab. Si Doc Lab lamang naman ang kilala natin dito na kasama natin. So, alam natin na nagbablog sila sa Batalero family, kila Beyonce. Ang tanong ko lang dito, una't higit sa lahat, ay may go signal ba si Kalinga Prab na mag-vlog na talaga o i-vlog lagi itong sila Beyonce, ang Batalero family? Pangalawa, hindi ba sinabi na rin ni Kalinga Prab na bigyan ng space o ng privacy itong sila Beyonce? Sapagkat hindi naman sa lahat ng oras ay kailangan ma-vlog sila. Kailangan din nila ng pribadong buhay. Kailangan din nila ng tinatawag nating space. Space ang tawag doon, Doc Lab. Ngayon, ang tanong dito, pagdating naman dito sa issue ng sabaw, walang masama kung magmagandang loob ka na magbigay ng pagkain o ng sabaw para maibsan ang karamdaman na nararamdaman ng isang tao. Walang masama. Maganda pa nga sapagkat at least naalala nyo si Beyonce at gumagawa kayo ng paraan para maibsan ang kanyang karamdaman sa pamamagitan ng pagbibigay ng masarap na sabaw. Sabaw pamor. Diyan sa sabaw na yan, ang problema nga lang ay nasabi pa na alam natin na ito daw ay tira ni Doc Lab. Nakita nyo naman sa picture, labas pa yung mata nitong isda. Hindi ko alam kung anong klaseng mata yan, yung eyeball na yan. Baka eyeball pa yan ni Federico, no? Hindi ko alam. At parang mga tinik na. O kung hindi ba natakpan, o kung galing ba sa kasirola, or whatsoever. Walang masama. Ang katanungan dito, hanggang dun na lang ba tayo? Kasi sa pagkakaalam ko, dahil sinabi mo nga na para kay Baby Beyonce, sabi ng asawa ni Doc Lab, ibig sabihin, mahalaga sa'yo si Baby Beyonce. Isn't it? Kapag mahalaga sa'yo ang isang tao, you need to give. Kung mayroon ka namang kakayanan, give your best. Kung ano yung pinakamainam na maibibigay mo sa kanya. Yung pinaka-special, the best. Lalo na kung ito ay may sakit. Siguro na ibigay ito ng asawa ni Doc Lab, makinig kayong lahat, parang ipinagmamalaki niya pa, na ito ay sabaw ni Doc Lab. Tira ni Doc Lab. Na para bang sinasabi niya, na instead na para ito kay Doc Lab, na itong natitira na lang ito, dahil sa pagmamagandang loob, dahil sa kalagayan ni Beyonce, ay ibinigay niya pa itong tira na ito para maibsan ang karamdaman ni Beyonce. Hihigupin na lang, ibinigay pa kay Beyonce. Kumbaga yung kapatak-patakan na lang. Kumbaga sa pera barya na lang, 2 piso na lang ang natitira sa bulsa mo, ibinigay mo pa. Which is, alam natin na hindi ito applicable sa pagkakataon nito sapagkat ang pinupunto, no, nila Bopil ay mayroon pa kayong resources. Mayroon kayong kakayanan na magbigay ng mas marami pa. Na bumili ng prutas. Na bumili ng masarap na isda. At nung mga oras na yun, may pagkakataon pa kayong bumili. I assume na mayroon pang oras para makabili kayo ng mas sariwa. Mas sariwa pa kay Bopil na isda. Meron naman kayong kita. Yun yung sinasabi ni Bopil. Nakitang-kita niya raw. Diba?
pwede kayong bumili ng mga prutas. Kaya ang payo ko dito kay Bopil, magpadala ka na lang naman sana dito kay Beyonce para lumayo-layo na si Doc Lab. Kasi nga may kasabihan tayo na, one apple a day keeps the doctor away. At dahil dyan, pag binigyan mo ng apple, itong si Beyonce, Dr. Love will go away kasama ng kanyang asawa. Kung sa tingin nyo ay sumusobra na sila. Hindi ba? Kasi yung baka isipin naman ng iba na masyado yata kayong concern kay Beyonce. No, na kailangan nyo pang patulugin dun sa bahay ninyo samantalang meron naman siyang mga magulang. Ano ba ang purpose nyo sa pagpapatulog doon sa bahay ninyo? Para matignan nyo kung gaano kataas ang lagnat? Para mamonitor nyo yung progress kung gumagaling ba si Beyonce? Ganun ba? Sa pagkakaalam ko, meron pa yung pamilya. Hindi ba parang kawalan ng respeto yon sa mga magulang ni Beyonce? Na parang lumalabas na kahit sabihin natin na nagmamagandang loob kayo, mas lamang pa rin yung nasa side na parang hindi nyo nire-respeto yung kakayanan ng pamilya ni Beyonce na mag-alaga para sa kanya. Kasi kailangan nyo pang kunin. Hindi naman siya pinapabayaan. Hindi naman namamaltrato. Ginagawa naman lahat ng magulang ni Beyonce ang magagawa nila para dito sa kanilang anak. Kaya there's no reason para kunin nyo pa si Beyonce unless na gusto nyong i-vlog. Yun ay katanungan ko lang naman. Unless na gusto nyong ma-monitor. At kada kibot siguro ni Beyonce ay gusto nyong kuhanan ng camera at i-vlog. Ganun ba? Ito, nagtatanong lamang ako. Kasi parang ganun lumalabas dyan. No? Hindi maniniwala yung iba na kaya nyo gustong patulugin na lang sa inyo dahil lang sa concern kayo. Samantalang nandoon yung mga magulang ni Beyonce na dapat na nag-aalaga sa kanya. Because we always say that mother knows best. Lalo na kung may sakit ang kanyang anak, mas lalong ayaw niya na mawalay sa kanya yan. Tama ba? So yun lang naman ang aking mga katanungan. Bakit hindi na lang bumili? Kung maaga-aga pa yun, sa umaga, at alam nyo may sakit pala si Beyonce, sinabi nyo, pare, no, doon sa mga magulang niya, bibili kami ng sabaw. Pakainin, baka pwedeng kumain kayo dito, no? Pakainin natin si Beyonce ng sabaw, na mainit na sabaw. Bumili kami ng sariwang isda. Dapat sana ganun Pero ang nangyari, ang pinakain nyo ay yung tira-tira na lang ni Doc Lab. Hindi ko sinasabi na nananadya kayo na gusto nyo lamang bigyan ng tira-tira, no? Na gusto nyo gawing pusa si Beyonce at kumain ng mga tinik at humigop ng tinik. Hindi naman sa ganun. Ang tinatanong lamang natin dito ay bakit meron naman kayong pera, meron naman kayong kakayanan na bumili. Bakit hindi tayo bumili? Ang punto doon, may kakayanan ka na magbigay kahit papano. Meron kang resources, meron kang financial capabilities, ibinigay mo na yung the best mo, yung pinakamainam para dun sa bata, para kay Beyonce na may sakit. Ganun dapat. Yun lang naman ang aking masasabi dyan. At pagdating sa usapin ng privacy, napaka-importante po niyan. Hanggat maaari, bigyan natin ng privacy at space sila Beyonce. Para naman hindi tayo napaparatangan na puro content na lamang. Para hindi tayo napaparatangan na pinagkakakitaan natin lagi ang Batalero family. Simple as that. Wala nang ibang paliwanag pa dyan. Yun at yun lang din naman yan. Isipin din natin yung kalagayan ng pamilya ni Beyonce. Bopil, bigay mo na kay Beyonce. One apple a day keeps the doctor away. Keeps Dr. Love away. Para naman bumababa na rin ang high blood mo. One apple a day.